Kabanata 5101, Naiintindihan. Ang mga kapangyarihan ng tao ay mabilis na umalis sa iba pang mga universo. Karamihan sa mga powerhouse ay umalis sa bulwagan, at iilan lamang ang natitira. Umupo si James sa pinakamataas na upuan, habang iniisip ang kanyang noo. Tanong ni Zella, isang sentimos para sa iyong iniisip. Sagot ni James, iniisip ko kung bakit nilikha ni Lady Tahila ang Orstelli Realm. Sa tingin ko hindi ito simpleng pagsubok lang. Mukhang hindi na kailangang magkaroon ng ganoong mahirap na pagsubok. Tumingin siya kay Zella at nagtanong, maaari mo bang gamitin ang iyong kakayahang makahula para magkaroon ng pananaw sa mga resulta ng pagsubok? Marahang umiling si Zella at sumagot, hindi ko kaya. Hindi mo kaya. Kumunot ang noo ni James. Bahagyang tumango si Zella at sinabing, may makapangyarihang nakikialam sa pagsubok na ito. Hinala ko nalaman ng pinuno ng extraterrestrial demons ang Orstellan Realm ni Lady Tahila. Kaya, siya ay lihim na gumawa ng mga plano upang kontrahin ito. Siya ay dapat na talagang makapangyarihan at maaaring hadlangan ang lahat ng extrapolations. Pagkatapos ng maikling paghinto, sinabi ni Zella, gayunpaman, sa palagay ko ay hindi ang extraterrestrial demons ang tunay na banta. Hindi bababa sa hayagang naglulunsad sila ng pag-atake sa distrito. Ang tunay na problema ay ang mga tao na sa loob ng distrito. Sa partikular, tinutukoy ko ang mga buhay na nilalang ng Endlos na pumasok sa Orstellan Realm na may mga espiritual na katawan. Si Zayden ba ang ibig mong sabihin? Bahagyang umiling si Zella at sinabing, si Zayden is a scheming person talaga. Inilatag niya ang isang plano para sa mga edad upang siya ay maging ang Endless Lord. Gayunpaman, hindi siya ang tunay na banta. Kung gayon, sino ito? Tanong ni James. Zizzle. Bahagyang nagulat si James. Nagtaka siya, nasa Chaos Illimita rank lang si Zizzle. Sa harap ng lubos na lakas, ano ang magagawa niya? Seryosong sinabi ni Zella, nakita ko na ang hinaharap. Ang pinakamalaking variable ay Zizzle. Ang kanyang kasalukuyang cultivation base ay medyo mahina. Gayunpaman, kaya niyang manipulahin ang maraming bagay, kabilang ang mga puwersang iniwan ng pinuno ng extraterrestrial demons sa Endlos. Hindi ka ba nagpapalaki ng konti? Hindi makapaniwala si James. Sagot ni Zella na may seryosong ekspresyon, walang duda. Ang aking kakayahan sa propecia ay hindi maaaring mali. Sa madaling salita, dapat kang mag-ingat sa kanya. Mas mainam na alisin siya kung may pagkakataon. Kung hindi, magdudulot siya ng maraming gulo sa hinaharap. Bahagyang tumango si James at sinabing, alright, got it. Pagkatapos umalis sa Orstellan Realm, maghahanap ako ng pagkakataon para maalis siya. Sabi ni Zella, hindi magiging ganoon kadali. Kung madali mo lang siyang maalis, makikita ko ang kinabukasan niya. Katulad mo lang siya. Hindi ko kayang makita ang kinabukasan niya. Noong nakaraan, maaari pa rin akong makakuha ng insight sa mga piraso at piraso ng kanyang hinaharap. Gayunpaman, hindi ko na ito magagawa pagkatapos makapasok sa Orstellan Realm. Tanong ni James, bakit nangyari iyon? Paliwanag niya, sa madaling salita, nasangkot na siya sa plano ng pinuno ng extraterrestrial demons. Sa makatuwid, siya ay pinuprotektahan ng isang malakas na puwersa. Ang Heavenly Path ay naging bias din sa kanya. Mahirap siyang patayin, at maraming hindi inaasahang bagay ang mangyayari. Ang sakit ng ulo. Marahang minasahe ni James ang kanyang noo. Nakangiting sabi ni Zella, walang dapat ipag-alala. Hayaan ang lahat ng kurso nito. At saka, tama ka. Sa harap ng ganap na lakas, anuman ang mga pukana ay magiging walang silbi. Dapat tayong tumuon sa pagpapabuti ng ating lakas. As long as we become on par with the mastermind, then we'll be able to stop his plan. Bumulong si James, the sovereign rank. Mahirap maabot ang sovereign rank. Sa buong kasaysayan ng Endlos, si Lady Tahila ang tanging tao na nakapasok sa sovereign rank. Maging si Emperor Raya ay maaari lamang maabot ang ranggo ng kumpletong pagkakatapos ng chaos. Sige, alam ko na ang gagawin. Na-dismiss ka. Marahang iwinagayway ni James ang kanyang kamay. Tumalikod na si Zella para umalis. Pagkatapos gumawa ng ilang hakbang, huminto siya sa kanyang paglalakad at sinabing,
gusto kong ipaalala sa iyo na kahit na hindi ko nakikita ang resulta ng labanan sa pagitan ng Endlos at ng extraterrestrial demons, nararamdaman ko ang muling pagkakatawang tao ng isang extraterrestrial demon. Malapit sa iyo. Sa katunayan, mayroong higit pa sa isa. Kabanata 5102 nagulat si James nang malaman na ang muling pagkakatawang tao ng mga extraterrestrial demons ay nakatago sa paligid niya. Naguguluhan niyang tanong, sino ito? Hindi ko alam. Hindi ko makita ang mga mukha nila, sagot ni Zella habang papalabas ng hall. Nagsimulang isipin ni James ang mga tao sa paligid niya. Gayunpaman, hindi niya maisip kung sino ang maaaring muling pagkakatawang tao ng extraterrestrial demon. Matapos mabigang mapansin ang anumang mga pahiwatig, tumigil siya sa pag-iisip tungkol dito dahil mayroon siyang mas mahahalagang bagay sa kamay. Umupo siya sa pinakamataas na upuan ng bulwagan, nawalan ng pag-iisip. Ang universo na kanilang sinakop ang kanilang huling kuta. Doon magaganap ang huling labanan laban sa mga extraterrestrial demons. Kinailangan niyang maghanda para sa pinakamasama, kabilang ang mga espiritual na katawan ng kanyang partido na nabura at ang pagkamatay ng mga primitive na nilalang. Nag-isip sandali si James at nagpasya na mag-set up ng isang malakas na porma sayon sa paligid ng universo. Ang porma sayon na kanyang nilikha ay patuloy na nagbabago at kayang tanggapin ang lahat. Pagkatapos magkaroon ng desisyon si James, kumilos siya. Nawala siya sa bulwagan at lumitaw sa hangganan ng universo. Pagkatapos, nagpatawag siya ng ilang mahiwagang inscription sa pamamagitan ng pagwagayway ng kamay at nilubog ang mga ito sa kawalan. Lumipas ang oras araw-araw. Alam ng lahat ng nabubuhay na nilalang sa distrito na nilabag ang porma sayon at nagsimulang makipaglaban sa mga extraterrestrial demons. Samantala, ang mga kapangyarihan ng tao ay mabilis na naglakbay sa iba't ibang mga universo upang hikayatin ang mga makapangyarihang primitive na nilalang na makipagsanib puwersa sa kanila. Di nagtagal, ang mga makapangyarihang primitive na nilalang na nabubuhay ay lumikas sa gitnang universo. Dahil dito, mabilis na sinalakay ang kani-kanilang universo. Samantala, sinakop din ng Alliance Army ang isang universo. Gayunpaman, nalampasan ng mga extraterrestrial demons ang universo at iniwan silang hindi nasaktan. Sa punong tanggapan ng Alliance Army, maraming powerhouse ang nagtipon. Si James at ang kanyang hukbo ay lumikas sa isang pangunahing universo. Unti-unting sinasakop ng mga extraterrestrial demons ang mga universo sa loob ng distrito. Sa paghusga sa kasalukuyang pag-unlad, ang pangunahing universo na kanilang sinakop ay mapapalibutan sa loob ng 10,000 taon. Ngumiti si Zayden, nasiyahan sa ulat. Isang powerhouse ang nagtanong, ngunit paano natin lalabanan ang extraterrestrial demons pagkatapos nilang sirain ang mga tao? Nakakabaliw ang dami ng halimaw. Bukod dito, sila ay mga sakripisyong tupa lamang. Magtatagal tayo para lang mapuksa sila. Kaya paano natin papatayin ang utak? Marami sa mga powerhouse ang nagpahayag ng kanilang mga alalahanin. Tumingin si Zayden kay Zizzle, na nakaupo sa isang tabi, at nagtanong, may plano ka ba, Zizzle? Nawala sa pag-iisip si Zizzle at nagtanong, ano ang sinabi mo? Inulit ni Zayden, may plano ka bang alisin ang extraterrestrial demons pagkatapos nilang alagaan si James at ang iba pang mga tao? Nag-isip sandali si Zizzle at sumagot, malamang, ano ito? Putol sa paghabol. Ang mga powerhouse ay nababalisa. Gayunpaman, walang ibinunyag si Zizzle. Ang kanyang tinatawag na plano ay upang ibunyag sa leader ng extraterrestrial demons, Lerex, na sila ay nasa loob ng isang projection at na ang kanyang extraterrestrial army ay matagal nang natalo. Kabanata 5103 sa lakas ni Lerex, dapat niyang patunayan ang katotohanan pagkatapos sabihin na nasa loob sila ng isang ilusyon. Kapag ito na ang tamang oras, maaari niyang gamitin ang pagkakakilanlan ng kanyang reincarnation para banta siya na bawiin ang kanyang mga tropa. Magagawa nilang alisin ang mga extraterrestrial demons nang walang anumang pagsisikap. Gayunpaman, ang saligan ay kailangang matagumpay na sirain ni Lerex ang espiritual na katawan ni James. Mawawala ang kanyang plano kung mawawala si Lerex. Sinabi ni Zizzle, sa ngayon, gagawin natin ang mga bagay sa extraterrestrial demons. Matyaga nating panoorin silang lumalaban. Nagtiwala si Zayden kay Zizzle. Nakangiting sabi niya,
Huwag kayong mag-alala, lahat. Dapat tayong umupo at manood ng palabas. Samantala, hindi mabilang na mga buhay na nilalang ang lumilikas pa rin sa pangunahing universo. Ang lakas ng universo ay patuloy na bumubuti, at ang bawat planeta ay naghahanda para sa digmaan. Maraming powerhouse ang nagtungo sa hangganan ng universo at naghintay para sa huling labanan. Kasabay nito, si James ay nagse-set up ng mga porma sayon. Kahit na siya ay makapangyarihan, mahirap pa rin para sa kanya na mag-set up ng isang porma sayon sa paligid ng buong universo. Sa kabila ng pagbuo ng time formation, inabot si James ng halos 10,000 taon upang makapag-set up ng isang makapangyarihang formation. Kahit si Taran ay hindi makakaligtas kung siya ay makulong sa loob ng porma sayon. Maraming mga powerhouse ang nagtipon sa isang espiritual na bundok sa gitnang rehiyon ng pangunahing universo. Papalapit na ang mga halimaw sa hangganan ng universo, ngunit hindi nagpakita si James. Ang lahat ay naghihintay para sa kanilang pinakadakilang backbone, James, na lumitaw. Swoosh! Ang array ng liwanag ay nahulog sa pangunahing bulwagan at nag-transform sa isang figure. Agad na tumayo si Thea at sinabing, "Sa wakas dumating ka na, James." Ang halimaw na hukbo ay lumitaw na malapit sa hangganan. Magiging handa na silang umatake sa loob ng halos 3 buwan. Sagot ni James, "Will be on defense." Magpadala ng mga powerhouse sa paligid ng mga hangganan ng universo. Patayin ang lahat ng mga halimaw na umaatake sa universo. Ang natitirang mga powerhouse ay hahanapin ang lugar ng pag-aanak ng mga halimaw at ihihinto ang kanilang produksyon. Pipilitin nating lumabas ang mga pangunahing puwersa ng extraterrestrial demons para labanan natin sila. Sagot ni Thea, "Matagal na kaming naghanda." Tumango si James at sinabing, "Kung gayon, hintayin natin ang pag-atake ng mga halimaw." By the way, nasaan si Taran? Hindi pa ba siya bumabalik? "Nandito na ako." Isang boses ang nagmula sa labas ng bulwagan, at lumitaw ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng itim na damit. Pagkatapos ng pakikipaglaban ni Taran kay James, siya ay malubhang nasugatan. Hindi pa siya tuluyang gumaling at pansamantalang pinigilan ang kanyang mga sugat. Dahil kritikal ang sitwasyon, kinailangan niyang umalis kaagad sa pag-iisa. Nakahinga si James nang makita si Taran. Agad siyang nagsimulang mag-utos, "Thea, namumuno ka sa isang hukbo at mag-ingat sa timog na hangganan ng universo." "Sige." Tumango si Thea. Lumingon si James kay Wyatt at nagturo, "Bantayan mo ang silangan kasama ang isang hukbo, Wyatt." Sagot ni Wyatt, "Sure. Maliban kung masisira ang aking espiritual na katawan, sisiguraduhin kong walang extraterrestrial demon ang makakalagpas sa akin. Sir Taran, kailangan kong pangasiwaan mo ang isang hukbo at protektahan ang hilagang hangganan." Napangiti si Taran at sinabing, "Hindi ko kailangan ng hukbo. Kaya kong bantayan ang hilaga mag-isa. Dapat mong i-deploy ang mga tropa sa ibang lugar." "Sige." Tumango si James. May tiwala si James sa lakas ni Taran. Kaya niyang harapin ang libo-libong mga halimaw ng mag-isa. Maliban kung nagpakita ang dakilang commander ng extraterrestrial demons, dapat niyang protektahan ang hilagang hangganan. Nilingan niya si Henrik at tinagubilinan, "Henrik, pinamunuan mo ang aming mga powerhouse na bantayan ang kanlurang hangganan." Sunod-sunod na utos si James. Pagkatapos, binalak niyang magpagaling at maghanda upang harapin ang dakilang commander ng extraterrestrial demons. Kabanata 5104. Na matapos makumplito ang paghahanda, hinintay nilang magsara ang extraterrestrial demons sa hangganan ng universo. Hindi nagtagal, isang alon ng mga halimaw ang lumitaw sa labas ng hangganan ng universo. Ang mga halimaw na walang katalinuhan ay nagsimula ng kanilang mga pag-atake sa pangunahing universo. Gayunpaman, ang mga hangganan ay binabantayan ng napakalaking hukbo na pinamumunuan ng mga powerhouse. Kahit na walang tulong ng pagbuo ni James, ang mga powerhouse ay maaaring panatilihin ang mga halimaw mula sa universo. Bukod dito, alam ng mga powerhouse ang kahinaan ng halimaw at sila ay pinalaki ng mga ina. Sumugod sila sa mga black hole sa di kalayuan at pinatay ang mga ina na responsable sa paggawa ng mga halimaw. Ang labanan ay tumagal ng napakahabang panahon. Kahit malakas ang panig ni James, hindi maiiwasang masugatan ng ilang powerhouse sa malawakang labanan.
Sa kasamaang palad, ang ilan ay nawasak ang kanilang espiritual na katawan at nawala sa Orstellan realm. Napatay din ang mga primitive na nilalang sa labanan. Ang pag-atake ng halimaw na hukbo ay naging mas agresibo at kalaunan ay nilabag ang universo. Ang mga tropa na pinamumunuan ng mga powerhouse ay napilitang umatras mula sa planeta patungo sa planeta. Hindi nagtagal, wala na silang ibang matatakasan. Lumahok sa mga labanan sina Taran, Thea, Wyatt, Henrik, Yardos, at ang iba pang powerhouses. Mabilis nilang pinunasan ang malaking bilang ng mga halimaw upang pilitin na magpakita ang mga pangunahing puwersa ng extraterrestrial demons. Ang bilang ng mga halimaw ay makabuluhang nabawasan matapos ang lahat ng mga ina ay nawasak. Di nagtagal, lumitaw ang totoong extraterrestrial army. Nagkaroon sila ng makabuluhang mga numero at hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Nagsimula ang ikalawang round ng labanan. Ang panig ni James ay patuloy na nasawi. Dahil parami ng parami ang mga powerhouse na namamatay sa labanan, napilitang umatras ang kanyang mga tropa. Sa kabila ng sitwasyon ng labanan, hindi kumilos si James. Alam niyang walang silbi ang pagpatay sa extraterrestrial army. Hinihintay niya ang unti-unting pag-atras ng kanyang tropa sa kanyang kinatatayuan. Sa lakas ni Taran, Thea, Wyatt, at ng iba pang powerhouse, naniwala siyang lilito ang dakilang commander ng extraterrestrial demons. Kapag nangyari iyon, ito na ang kanyang showtime. Samantala, isang itim na palasyo ang lumipad sa kalawakan sa labas ng universo. Isang lalaking nakasuot ng itim na damit ang nakaupo sa pinakamataas na upuan ng bulwagan ng palasyo. Pinagmasdan niya ang labanan sa malayo at napansin niya ang napakalakas na lakas ni Thea, Taran, Wyatt, at ng iba pang powerhouses. Sumigaw si Lyrex, "Nandyan ka ba, Saxon?" Swoosh! Isang malabong ambon ang bumagsak sa lupa at nabuong isang tao. Magalang siyang sumagot, "Nandito ako." Utos ni Lyrex, "Itapon mo si Taran." "Oo, sir." Matapos matanggap ang utos, mabilis na pumasok si Saxon sa larangan ng digmaan at hinanap si Taran. Nakuha ni Lyrex ang intel tungkol sa partido ni James pagkatapos makipagsanib puwersa kay Zizzle. Sa makatuwid, alam niya ang mga powerhouse sa partido ni James. Hindi siya sigurado kung bakit hindi nagpakita si James. Gayunpaman, naramdaman niyang ang pag-aalis ng makapangyarihang mga kaalyado ni James ay tiyak na pipilitin siya sa larangan ng digmaan. Pumasok si Saxon sa larangan ng digmaan. Siya ay makapangyarihan, ngunit hindi isang laban-laban kay Taran. Kahit na hindi pa ganap na naka-recover si Taran, mas malakas siya kaysa Saxon. Matagumpay na napatay ni Taran ang Saxon, ngunit hindi ito walang mga kahihinatnan. Ang kanyang panloob na mga pinsala ay bumalik, at ang kanyang kalagayan ay hindi positibo. "Mapanlin lang na hari, kailangan kong patayin mo si Taran." Hindi nagluksa si Lyrex sa pagkamatay ni Saxon. Sa halip, agad siyang nagpadala ng isa pang subordinate para patayin si Taran. "Demon Kaysan, tanggalin mo si Wyatt. 10 mahusay na tagapagtanggol, alisin si Thea." Kabanata 5105 patuloy na nagpadala si Lyrex ng mga nakakatakot na powerhouse sa larangan ng digmaan. Taran, Thea, Wyatt, Henrik, Yardos, at ang iba pang powerhouses ay nahuli sa matinding labanan. Samantala, sinamantala ng extraterrestrial demons ang pagkakataong sumulong patungo sa pangunahing rehiyon ng universo. Ang mga planeta na naghanda para sa labanan ay sunod-sunod na sumuko, at ang mga sundalong nakatalaga upang protektahan sila ay pinatay. Kahit na ang labanan ay hindi mukhang optimistiko para sa kanila, si James ay hindi pa rin nakibahagi dito. Alam niya na kung si Thea at ang iba pa ay namatay sa labanan, ang kanilang espiritual na katawan lamang ang masisira. Pinagmasdan niya ang labanan at pinag-isipan kung bakit nilikha ni Lady Tehila ang Orstellan realm. Ang iba't ibang planeta ng universo ay gumuho. Si Taran, na nasugatan na, ay naubos ng maraming lakas para patayin ang mapanlinlang na hari. Napansin niya ang itim na palasyo sa labas ng universo at agad na napagtanto na ang dakilang commander ng extraterrestrial demons ay nagtatago sa loob nito. Matatapos ang paglilitis hanggat napatay ang dakilang commander ng extraterrestrial demons. Agad siyang umalis sa larangan ng digmaan at nagpakita sa labas ng itim na palasyo.
Ang kanyang katawan ay bagbog at puno ng dugo, ngunit ang kanyang aura ay makapangyarihan. Nagpatawag si Taran ng sibat na binubuo ng curse inscriptions at itinutok ito sa itim na palasyo sa unahan niya. Ang kanyang malakas na itim na aura ay tumagos sa hangin habang siya ay sumigaw, "Lumabas ka rito at harapin ang iyong kamatayan." Kalmadong nakaupo si Lyric sa pinakamataas na upuan ng bulwagan. Napadala na niya ang karamihan sa kanyang mga nasasakupan sa labanan. Sa sandaling iyon, 4 na powerhouses sa Chaos Completer rank ang tanging natitira kasama niya sa hall. "Puntahan mo siya," utos ni Lyric. Agad na umalis ang 4 na powerhouse at nagpakita sa labas ng palasyo. Mabangis na nakipaglaban si Taran sa 4 na powerhouse gamit ang kanyang sibat. Ang walang laman sa paligid nila ay nabasag, na sinisira ang hindi mabilang na mga planeta. Ang universo ay unti-unting gumuho. Nagulat ang mga powerhouse ng Alliance Army sa labanan. Gayunpaman, si Lyric ay nanatiling hindi nababahala sa sitwasyon. Patuloy na nasugatan si Taran, ngunit nagawa niyang patayin ang 4 na powerhouse gamit ang kanyang makapangyarihang curse magic. Sa kabila noon, naubos niya lahat ng lakas niya. Matapos patayin ang 4 na powerhouses, hindi na mapanatili ni Taran ang kanyang espiritual na katawan, at nawala siya sa Orstellan Realm. Ang pangunahing katawan ni Taran ay nagdusa ng backlash matapos ang kanyang espiritual na katawan ay nawasak. Dumura siya ng isang bibig ng dugo at bumagsak sa lupa. Umupo siya at nagsimulang gamutin ang kanyang mga sugat nang hindi nag-aksaya ng anumang oras. Matapos masira ang espiritual na katawan ni Taran, ang lakas ng partido ni James ay nabawasan ng malaki. Bilang resulta, ang iba pang mga powerhouse ay nagpupumilit na pigilan ang mga kaaway. Ang espiritual na katawan ni Yordos ay namatay sa ilang sandali. Sa kabilang banda, pinalayas ni Henrik ang Grand Purge Formation upang ibagsak ang isang grupo ng mga extraterrestrial demons bago tuluyang nawasak ang kanyang espiritual na katawan. Si Thea, Wyatt, at ilang iba pang powerhouses ay naiwan upang itaboy ang extraterrestrial army. Gayunpaman, isa-isang inilabas ang kanilang mga elite, at hindi na nila napigilan ang extraterrestrial army. Sa huli, napilitan silang bumalik sa planetang kinaroroonan ni James. Sa kasamaang palad, hindi na nila masustinihan ang kanilang espiritual na katawan at nasawi sa labanan. Ang lahat ng pinakamalakas na cultivator ng human race at ang mga primitive na nilalang ng Orstellan Realm ay nalipol. Tuwang-tuwa ang Alliance Army ni Zayden sa resulta ng labanan. Haha! Ang mga kapangyarihan ng human race ay naalis na. Si James na lang ang natitira. Marami sa mga powerhouse ng extraterrestrial demons ay namatay na rin. Ang Grand Commander lang ang hindi sumali sa laban. Tayo ang magiging huling mananalo pagkatapos ng laban ni James at ng Grand Commander. Tawa ng tawa si Zayden. Napangiti din si Zizzle na kontento sa kinalabasan. Ang mga powerhouse ng mga tao ay naalis na. Susunod, magaganap ang labanan sa pagitan nina James at Lyric. Anuman ang mga resulta, pareho sa kanila ang malubhang nasugatan. Sa makatuwid, magiging madali ang pakikitungo sa nanalo. Kabanata 5106 na nasiyahan si Lyric sa pag-unlad. Para sa kanya, ang kanyang mga subordinate ay disposable resources. Itinuring pa niya ang kanyang sarili na isang pawn lamang na maaaring isakripisyo kapag kinakailangan. Ang natitira lang gawin ay ang patayin si James at ganap na kontrolin ang distrito. Nasa kalahati na sila sa kanilang pangunahing layunin kung masakop niya ang distrito. Nasiyahan din ang Alliance Army sa resulta ng labanan. Bukod kay James, tuwang-tuwa ang iba pang kasali. Taliwas sa kanyang hula, ang extraterrestrial demon ay umiwas na magpakita kahit na ang kanyang partido ay dumanas ng napakalaking kawalan. Bukod dito, ang Alliance Army ay isa pang malaking problema. Pagkatapos niyang patayin ang extraterrestrial demon, maaaring kailanganin din niyang harapin ang mga ito. Umaasa lang si James na matatapos ang pagliliti sa Orstellan Realm pagkatapos niyang alisin ang extraterrestrial demon. Umupo si James sa pinakamataas na punto ng espiritual na bundok at ikinalat ang porma sayon sa paligid ng kanyang katawan. Siya ang huling nakaligtas sa universo. Ang itim na palasyo sa labas ng universo ay lumutang at dumating sa labas ng planeta halos kaagad. Dahan-daang tumayo si James.
Tumayo din si Lyrex na nasa loob ng Black Palace's Hall. Kumunat ang noo niya matapos maalala ang paalala ni Zizzle. Sa kabila ng kanyang pag-aatubili, binago niya ang kanyang hitsura at naging isang hindi kaakit-akit na nasa katanghaliang gulang na lalaki na hindi nakakaakit ng pansin. Ang palasyo ay napapaligiran ng mga extraterrestrial demons. Matapos magpalit ng anyo ni Lyrex, lumabas siya ng itim na palasyo. Napansin agad ni James si Lyrex. Malakas ang aura ni Lyrex at tiyak na hindi mas mababa kaysa kay Taran. Nagkatitigan silang dalawa. Bago pa man magsimula ang labanan, nagsimulang gumuho ang paligid na walang laman. Lumitaw si James sa hangin na may isang flash. Kaagad pagkatapos, ang planeta sa ibaba niya ay agad na nagkawatak-watek. Tumingin siya sa itim na palasyo sa unahan niya at bamulong, umalis ka na. Ang mga simpleng salita ni James ay naglalaman ng mapangwasak na kapangyarihan. Ang itim na palasyo ay agad na gumuho, at ang mga extraterrestrial demons sa paligid nito ay nalipol. Si Lyrex na lang ang natitira sa kawalan. Bagamat malakas ang curse magic ni James, hindi nito mapipinsala si Lyrex. Mahinahong sinabi ni Lyrex, sa wakas nagpakita ka na, James. Tumingin si James sa hindi kaakit-akit na lalaki at nagtanong, so ikaw ang dakilang commander ng extraterrestrial demons? Ano ang iyong pangalan? Nakangiting sagot ni Lyrex, si Lyrex Mavta pala. Hindi ko inaasahan na napakaraming mga powerhouse ang nasa loob ng distritong ito. Nagdusa ako ng mabigat na pagkalugi para mapuksa sila. Ang iyong layunin para sa paglusot sa Endlos ay ang Herstellan Art, tama ba? Ano ang lihim na nilalaman ng Herstellan Art? Tanong ni James. Tumawa si Lyrex at sinabing, hindi naman big deal na sabihin sa iyo. Ang ating Panginoon ay nasugatan habang nakikipaglaban upang masakop ang isa pang eroplano. Nakita niya ang pagsilang ng Endless Plane. Lumitaw ang Endless Light noong nabuo ang Endless Plane, at naglalaman ito ng paraan para siya ay ganap na gumaling. Ibang eroplano. Kumunat ang noo ni James. Bahagyang sinabi ni Lyrex, hindi ka pa umalis sa Endlos, kaya hindi mo alam kung gaano kalawak ang mundo sa labas nito. Ang Endlos ay isang maliit na eroplano lamang sa hindi mabilang na mga eroplano. Wala ito kumpara sa mas malalaking eroplano. Hindi inaasahan ng ating Panginoon na napakahirap na sakupin ang gayong maliit na eroplano. Nagpadala siya ng hindi mabilang na mga powerhouse. Gayunpaman, nabigo pa rin siyang kunin ang Endless Plane at makuha ang Herstellan Art para gamutin ang kanyang katawan. Agad na nagkaroon ng mas malinaw na pagkaunawa si James sa sitwasyon. Nalaman din niya ang tungkol sa mga eroplano na umiral sa labas ng Endlos. Mabilis siyang pumasok sa Marcy Ice Pat H's 14th rank at nagsumite ng Defying Heaven's Art. Kasabay nito, hinimok niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Lumakas ang kanyang aura at umabot sa pinakamalakas nitong estado. Sinenyasan ni James si Lyrex at sinabing, make your move. Dahil sabik kang mamatay, tutuperin ko ang iyong hiling. Bahagyang ngumiti si Lyrex, saka nagpatawag ng itim na kutsilyo na nagbuga ng itim na ningning. Ang demonic knife ay may kapangyarihang bihagan ang puso ng isang tao. Kabanata 5107 Ang pagsulyap lang sa demonic knife ay sapat na para mag-hallucinate si Lyrex na agad na lumitaw sa harap ni James dala ang demonic knife. Bago pa man makapag-react si James ay bumulusok na sa kanya ang demonic knife. Sa huling segundo, nawala si James. Ang demonic knife ay naglaslas sa kanyang afterimage. Muling lumitaw si James sa likod ni Lyrex at ginamit ang demonic compass para umatake. Boom! Binasag ng demonic compass ang paligid na walang laman. Gayunpaman, mabilis na nag-react si Lyrex at naiwas ang tamaan ng sneak attack ni James. Agad namang naglunsad ng panibagong pag-atake si James. Ipinatawag niya ang Chaos Sword at itinapon ang Universal Sword Art. Ang kapangyarihan ng langit at lupa ay nagsanib sa isang nakakatakot na sword energy. Ang sword energy ay agad na tumagos sa hangin. Mabilis na ginamit ni Lyrex ang demonic knife para tanggalin ang sword energy. Boom! Nagsagupaan ang sword energy at ang kanyang demonic knife. Sumabog ang kawalan, at hindi mabilang na mga itim na butas ang nabuo sa paligid ng lugar. Dalawang figure ang dumaan sa kawalan na puno ng mga itim na butas at nag-away.
Sa tuwing magkakaroon sila ng komprontasyon, ang kanilang malalakas na puwersa ay magdudulot ng pagsabog. Umikot ang enerhiya ng dugo ni James mula sa mga shockwave. Nang lumaban si James laban kay Taran, kinailangan niyang gamitin ang kanyang mahiwagang pormasayon upang makakuha ng mataas na kamay. Mas malakas si Lyrex kaysa kay Taran, kaya dehado si James laban kay Lyrex. Mabilis na isinaaktibo ni James ang pormasayon na kanyang itinakda sa paligid ng universo. Isinama na niya rito ang kanyang supernatural powers. Binalot ng pormasayon ang universo at lumiit, na nakakulong kay Lyrex sa loob nito. Siya ay nanunood James labanan laban sa Taran. Sa makatuwid, alam niya ang nakakatakot na lakas ng pormasayon. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas, paulit-ulit na sinubukang kumawala gamit ang kanyang demonic knife. Gayunpaman, minamaliit niya ang pagbuo. Sa kabila ng paggamit ng lahat ng kanyang kapangyarihan, hindi siya makalaya. Sa sandaling iyon, siya ay dinudurog ng isang malakas na presyon. Ang pormasayon ay patuloy na nagbabago, at hindi mabilang na supernatural powers ang pinakawalan laban sa kanya. Ang katawan ni Lyrex ay nasugatan, at ang kanyang kaluluwa ay napinsala. Isang bakas ng takot ang namuo sa kanyang puso. Ang kanyang pormasayon ay napakalakas. Nagulat si Lyrex. Ang kanyang kamatayan ay hindi maiiwasan kung hindi siya makakatakas sa pormasayon. Mabilis niyang sinunog ang kanyang blood essence at kaluluwa, nakakuha ng malaking lakas. Sumigaw si Lyrex, "Break!" Pagkatapos, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para basagin ang pormasayon ni James. Bagamat sira ang pormasayon, may ngiti sa labi si James. Malaki ang binayaran ni Lyrex para masira ang formation, samantalang hindi pa siya nakakaubos ng lakas. Tiwala si James na manalo sa laban. Alam niyang makakaligtas siya kahit isang matinding laban ang naghihintay sa kanya. Kabanata 5108. Kahit na winasak ni Lyrex ang pormasayon ni James, nakaranas siya ng matinding pagkatalo. Bawat pulgada ng kanyang katawan ay puno ng mga sugat. Ang kanyang laman ay hiniwa, at ang kanyang mga buto ay nakalantad. Ang mga mahiwagang inscription na kabilang sa isang uri ng supernatural na kapangyarihan na kanyang nilinang ay damaloy sa kanyang mga buto. Nang mga sandaling iyon, malungkot at nakakatakot ang kanyang mukha. Malamig na sabi ni Lyrex, "Damn it. Hindi kita mapapatawad sa pananakit mo sa akin." Biglang bumuti ang kanyang aura at umabot sa sovereign rank. Alam ni James na wala siyang laban kay Lyrex. Maaari lamang niyang i-drag ang labanan at maiwasan ang direktang paghaharap upang patuloy na sunugin ni Lyrex ang kanyang blood essence at kaluluwa. "Ha," tumawa si James at mapanuksong sinabi, "Ano ang magagawa mo? Fucker. Mamatay." Malakas ang aura ni Lyrex. Naglunsad siya ng isang pag-atake na naglalaman ng mapangwasak na kapangyarihan. Gayunpaman, iniwasan ni James ang pag-atake sa Blithe Omniscience at mabilis na umalis sa universo. Sa sandaling lumitaw siya sa ibang universo, isang nakakatakot na kapangyarihan ang bumaril sa kanyang direksyon. Ang hindi mabilang na sword lights ay nagtipon at nabuo sa isang malakas na formation ng knife. Kahit na si James ay nasa kanyang pinakamalakas, siya ay masasaktan kung matrap sa loob ng formation. Mabilis niyang pinakilos ang kanyang lakas, pinunit ang isang puwang sa kawalan, at nakatakas. Naglunsad si Lyrex ng malalakas na pag-atake. Gayunpaman, pinigilan ni James na makipaglaban sa kanya ng direkta. Tumakas si James, habang hinabol naman siya ni Lyrex. Naubos ang enerhiya ni Lyrex sa walang kabuluhan. "Damn it! Bastos ka." Umalangaw-ngaw sa Orstellan Realm ang sama ng loob na ungol ni Lyrex. Ang kanyang kasalukuyang estado ay napakalakas, at pinapatay niya si James. Gayunpaman, wala siyang nagawa dahil patuloy na tumakas si James. Pinahinto niya ang pagsunog ng kanyang blood essence at kaluluwa. Dahil dito, bumalik ang kanyang lakas sa pagiging mahina kaysa kay James. Higit pa rito, nasugatan na siya. Sinamantala ni James ang pagkakataon at nagsimulang maglunsad ng mga pag-atake laban kay Lyrex. Nagtamo ng magkasunod na pinsala si Lyrex. Muli niyang sinunog ang kanyang blood essence at kaluluwa para madaig si James. Gayunpaman, agad na tumakas si James. Galit na umungol si Lyrex, "Arg!
Sa puntong iyon sa labanan, alam ni Lerex na imposibleng manalo sa patuloy na pagtakbo ni James mula sa kanya. Naisipan niyang umatras mula sa labanan at makipagsanib puwersa sa iba pang mga commander para sabay na makapasok sa distrito. Nang magsimula siyang tumakas, nagsimulang umatake si James. Pinakawalan niya ang kanyang pormasayon, at kinubkob ng dalawang figures si Lerex. Natrap muli si Lerex sa formation at nagtamo ng matinding pinsala. Sa sariling lakas, hindi niya masira ang pormasayon. Wala siyang choice kundi sunugin ang kanyang blood essence at kaluluwa para makatakas. Gayunpaman, tumakas si James nang mag-apoy ang kanyang blood essence at kaluluwa. Gamit ang Blithe Omniscience, nakakagalaw siya ng walang anumang hadlang. Sa kabila ng pagkakaroon ng matinding lakas, hindi siya nahuli o naabutan ni Lerex at nasugatan siya. Si James naman ay medyo relaxed. Kabanata 5109 na walang dapat ikabahala si James dahil ang mga primitive na nilalang na nabubuhay sa Orstellan Realm ay namatay na sa labanan. Bukod dito, sila ay nasa loob ng isang lihim na kaharian. Nagtawanan ang mga powerhouse sa labas ng Orstellan Realm habang pinapanood nila ang labanan. Si James ang mananalo. Ang dakilang commander ng extraterrestrial demons ay mukhang bigo. Oo. Nasa kanya ang lahat ng lakas na kailangan niya, ngunit hindi siya binibigyan ni James ng pagkakataon. Kung patuloy niyang inuubos ang kanyang lakas, tiyak na mananalo si James. Ang mga powerhouse ay masayang nagkomento sa labanan. Gayunpaman, ang mga powerhouse ng Alliance Army ay may malungkot na ekspresyon. Ito ay isang kinalabasan na gusto nilang pigilan ng husto. Ang kanilang layunin ay magkaroon sina James at Lerex sa isang matinding labanan upang pareho silang matatalo. Manalo man si James, tiwala sila sa pagpatay sa kanya matapos niyang ubusin ang halos lahat ng kanyang lakas. Samantala, si Lerex ay nakatakas sa madilim na mundo. Gayunpaman, hindi nag-alala si James at mahinahong hinabol siya ng Blithe Omniscience. Boom! Lumitaw ang Boundless Pagoda at bumagsak sa lugar. Agad na nawasak ang paligid, at isang anino ang lumitaw mula sa lugar at unti-unting nag-transform bilang Lerex. Agad namang naglunsad ng panibagong pag-atake si Lerex, ngunit muling umiwas si James. Lumipas ang 30,000 taon sa isang kisap mata. Patuloy na sinusunog ni Lerex ang kanyang blood essence at kaluluwa sa mga nakaraang taon. Sa bawat pagkakataon, mauubos niya ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, siya ay halos ganap na maubos habang ang kanilang labanan ay tumagal ng 30,000 taon. Nasa limitasyon na siya at wala ng lakas para lumaban. Nawalan ng pag-asa si Lerex. Bumigay siya at umupo sa isang bato. Swoosh! Bumungad sa kanya si James. Magulo ang buhok ni Lerex. Malungkot siyang tumingin kay James at walang pakialam na sinabi, "Just kill me already. Hindi ko maiwasang tanggapin ang pagkatalo ko sa iyo." Pagkatapos ng 30,000 taon na labanan, ang kay-abangan ni Lerex ay matagal nang nawala. Hindi agad napatay ni James si Lerex dahil gusto niyang malaman ang higit pa tungkol sa mga eroplano na binanggit ni Lerex. Ano ang mga eroplanong pinag-uusapan mo? Kung sasabihin mo sa akin ang totoo, ililigtas ko ang iyong buhay. Tumingin si Lerex kay James, huminga ng malalim, at sinabing, "A plan is like a domain." Halimbawa, ang Endlos ay itinuturing na isang eroplano. Nandyan din ang Central Plane. Hindi mabilang na maliliit na eroplano ang isisilang na nakapalibot sa Central Plane. Gayunpaman, ang ilan sa kanila ay masisira sa sandaling sila ay ipinanganak. Ang ilang mga eroplano ay hindi mapapansin sa napakatagal na panahon pagkatapos silang ipanganak. Sa loob ng mga eroplanong ito, magkakaroon ng ilang powerhouse. Kapag naabot nila ang isang tiyak na antas ng paglilinang, papasok sila sa Central Plane. Nagtataka, nagtanong si James, saang eroplano ka galing, at sino ang Panginoong tinutukoy mo? Sagot ni Lerex, galing ako sa Central Plane. Naglilingkod ako sa isa sa pinakamalakas sa Central Plane. Siya ay may hindi mabilang na mga powerhouse sa ilalim niya. Nasakop niya ang maraming eroplano para sa mga mapagkukunan. Matagal na ang nakalipas, siya ay nagtungo upang sakupin ang isang malakas na eroplano. Gayunpaman, nasugatan siya ng Panginoon ng eroplanong iyon. Siya ay nasugatan ng husto at hindi na nakabawi.
Nalaman niya ang tungkol sa Endless Plane at sa Herstellan art na nakatago sa Endless Lights, na makapagpapagaling sa kanyang mga sugat. Ito ang dahilan kung bakit siya nagpipilit na sakupin ang Endless Plane. Huminga ng malalim si James matapos malaman ang katotohanan tungkol sa mga mundo sa kabila ng Endless. Itinuring bang malakas ang Endless Plane kumpara sa ibang mga eroplano? Tanong ni James. Bahagyang umiling si Lerex at sinabing, hindi naman. Ito ay mas mababa sa average. Kung hindi, ang aking master ay personal na dumating upang sakupin ang Endless Plane. Nagtanong muli si James, malakas ka ba sa Central Plane? Sagot ni Lerex, bagaman ako ay itinuturing na makapangyarihan, hindi ako karapat-dapat sa isang titulo sa Central Plane. Isa lang akong walang kwentang lingkod ng aking amo. Seryoso ang ekspresyon ni James. Hindi niya inasahan na ganoon kalakas ang pinuno ng mga extraterrestrial demons. Tila kahit si Lady Tahila ay walang laban sa kanya. Hindi man lang nag-abala ang tunay na mastermind na personal na agawin ang Endless Plane at ipinadala lamang ang kanyang mga subordinate. Kabanata 5110 matapos maunawaan ni James ang lakas ng Endless Plane at ang rehiyon sa kabila ng Endless, iniligtas niya ang buhay ni Lerex tulad ng kanyang ipinangako. Dahil nasa loob sila ng projection, hindi ito makakaapekto sa kapalaran ni Lerex sa labas ng mundo. You can go, mahinahong sabi ni James. Pinapaalis mo ako. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si Lerex. O baka gusto mong mamatay? Tinitigan siya ni James. Hindi. Agad na tumayo si Lerex at nawala sa isang iglap. Sa huli, hindi pinatay ni James si Lerex. Hindi pa rin niya maisip kung bakit iniwan ni Lady Tahila ang Orstellan Realm. Natalo na niya ang dakilang commander ng extraterrestrial demons, kaya dapat ay naipasa na niya ang paglilitis. Nagtatakang tumingin si Haring Marcy Ice. Tumingin siya kay Cray at nagtanong, ito ba ang pagsubok ng Orstellan Realm? Umiling si Cray at sinabing, hindi rin ako sigurado. 1/3. Si Lady Tahila ay hindi nag-iwan ng maraming impormasyon. Sinabi lang niya sa amin kung kailan bubuksan ang Orstellan Realm. Kung paano kumpletuhin ang pagsubok, ako ay walang kaalam-alam tulad mo. Bumalik si James sa sirasirang distrito. Ang hindi mabilang na mga universo sa loob nito ay nawasak. Kahit na ang ilang mga universo ay nakaligtas, ang mga naninirahan ay napatay na. Ang Alliance Army, sa kabilang banda, ay hindi nasaktan. Gayunpaman, ang mga miyembro ng alyansa ay nanginginig sa takot. Si James ay hindi nagdusa ng anumang pinsala, at hindi rin siya naubos ng maraming lakas pagkatapos ng labanan. Malinaw na hindi sila mananalo. Kahit na matapos ang kanilang pagtatangka na makipagtulungan sa mga extraterrestrial demons ay nabigo. Sa sandaling iyon, pinili nilang umalis sa Orstellan Realm. Maya-maya, si James na lang ang natira. Hindi siya agad umalis. Sa halip, gumala siya sa mga guho at nagmuni-muni. Siya ay nalilito at walang magawa. Swoosh! Biglang nahulog mula sa langit ang isang maraming kulay na sinag. Ang koneksyon sa labas ng mundo ay agad na naputol, at ang mga powerhouse ay hindi na makita kung ano ang nangyayari sa loob ng Orstellan Realm. Napatingin si James sa liwanag na sinag sa harapan niya at nakita ang silhouette ng isang babae. Sa kasamaang palad, nakikita lang niya ang outline ng facial features nito. Sa kabila noon, masasabi niyang maganda siya. Gulat na tinitigan siya nito. Inayos niya ang sarili matapos mapagtantong ito ang multo na katawan ni Lady Tahila. Magalang na sabi ni James, ikinagagalak kitang makilala, Lady Tahila. Ang pangalan ko ay James Caden. Nagkalat ang liwanag na sinag, at naging malinaw ang hitsura ng babae. Mesmerizing face siya at nakasuot ng puting dress. Hindi maiwasan ni James na mabigani sa kanyang kagandahan. James. Umalangaw-ngaw ang kaaya-ayang boses ng babae. Bumalik siya sa realidad at same time na sinabi, yes. Todo tenga ako. Sabihin mo sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Si James lang ang nakakita sa multo na katawan ni Lady Tahila. Ang lahat ng naghihintay sa labas ng Orstellan Realm ay walang kamalay-malay sa nangyari. Pagkaraan ng ilang panahon, umalis si James sa Orstellan Realm, at hindi na ito umiral. Kabanata 5111 nang makalabas si James sa Orstellan Realm,
hindi napigilan ng pinuno ng sekta ng Orstellan sect ang kanyang pananabik. Anya, ang kapangyarihan ni Lady Tahila. Pinaandar niya ang Colorecho Stone. Maging si Haring Marcy Ice ay naramdaman na kakaiba ang katawan ni James. Nararamdaman niya ang isang malakas na enerhiya sa katawan ni James na parang hindi magagapit. James. Lumapit si Haring Marcy Ice at humarap kay James. Nakangiting tinanong niya, ano ang sinabi sa iyo ni Lady Tahila? Walang gaano. Walang binanggit si James tungkol sa mga bagay na naiwan ni Lady Tahila. Pagtingin kay Cray, tinanong niya, na kumpleto ko na ang pagsusulit. Maaari ko bang linangin ang Orstellan art ngayon? Oo naman. Nakangiting sinabi ni Cray, si Lady Tahila ay nag-activate ng kapangyarihan ng Colorecho Stone, na nagpapatunay na kinikilala kanya. Mula ngayon, ikaw na ang pinuno ng sekta ng Orstellan sect. Habang nagsasalita siya, lumuhad siya sa isang tuhod. Pagbati, Sir James. Pagbati, Sir James. Si Haring Marcy Ice at ang mga alagad ng Orstellan sect na naruroon ay lumuhad sa isang tuhod. Sige. Bumangon ka na. Ikan-away ni James ang kanyang kamay. Sa sandaling ito, si Zayden at ang iba pang nakakita sa eksena ay may nakakatakot na ekspresyon. Alam nilang talo na sila. Mula ngayon, hindi na nila kayang lumaban sa human race at James. Pare, alis na tayo. Napapanahon, nagsalita si Zizzle. Pagkatapos noon, nagmamadali siyang umalis. Nang bumalik sa katinoan si James, nakaalis na sila sa Orstellan sect. Noong una ay gustong gamitin ni James ang pagkakataong ito para maalis si Zizzle. Sa kasamaang palad, wala na siya. Ngayon, si James ay may iba pang mahahalagang bagay na dapat asikasuhin, kabilang ang paglinang ng Orstellan art at pagsira sa selyo ng Orstellan sect. Kailangan niyang basagin ang selyo ng mga disipulo ng Orstellan sect at hanapin ang endless light na natipon ni Thea at Wyatt. Pagkatapos, maaari niyang linangin ang kumpletong Orstellan art. James, congratulations. Nakangiting naglakad si Thea. Magaling ka, Papa, ang galing mo. Maraming mga powerhouse ng human race ang isa-isang lumakad. Manamham. Nakangiting binati sila ni James at sinabing, I have some important things to do. Dapat kayong manatili sa Orstellan sect sa ngayon. James. Lumapit si Taran. Nasugatan na siya sa nakaraang laban kay James. Nang lumaban siya sa mga extraterrestrial demons, mas malala ang kanyang mga pinsala. Bukod pa riyan, nawala ang kanyang espiritual na katawan. Sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay mapatla. Hindi maganda ang itsura niya. Mr. Taran, tawag ni James. Binabati kita sa pagiging pinuno ng sekta ng Orstellan sect at ang numero 1 powerhouse ng Endlos. Aalis na ako ngayon. Balak kong bumalik at magpagaling. Kapag sumalakay muli ang mga extraterrestrial demons, hindi ako Atris. Kukunin ko ang aking sandata at protektahan si Endlos. Pagkatapos noon, nawala si Taran. Pagtingin kay Wyatt, sinabi ni James, Wyatt, kailangan mo pang manatili sa Orstellan sect ng ilang oras. Kapag hinarap ko ang mga problema ng Orstellan sect, titipunin natin ang 3 sinag ng Endlos Light at pag-aaralan ang sikreto ng Endlos. Sige. Inaasahan ito ni Wyatt. Nais din niyang pag-aralan ng 2 pang sinag ng Endlos Light. Nais niyang maging mas malakas. Sunod-sunod na umalis ang mga powerhouse na dumalo sa Orstellan Convention. Ilang buhay na nilalang lamang ng human race ang nanatili. Sa kabilang banda, nagdaos si James ng seremonya ng succession sa Orstellan sect at naging pinuno ng sekta ng Orstellan sect. Nangangahulugan iyon na siya ang naging numero 1 powerhouse ng Endlos. Sa likod ng bundok ng Orstellan sect, si James at ang ilang pangunahing disipulo ng Orstellan sect ay lumitaw kasama si Cray sa pangunguna. Sa unahan nila ay isang misteryosong protection na porma sayon. Sabi ni Cray, Sir James, nasa unahan na po ang banal na lugar ng ating sekta. Ang banal na lugar ay isang mahusay na lugar upang maunawaan ang mga landas. Dito ipinanganak ang 3 sinag ng liwanag. Nandito rin ang Orstellan art na naiwan ni Lady Tahila. Kabanata 5112 ang lokasyon ng Orstellan sect ay espesyal. Ito ay nasa gitnang rehiyon ng Endlos. Sa kabilang banda, ang banal na lugar ng Orstellan sect ay kung saan ipinanganak ang Endlos Light.
Ito ay isang mahiwagang lugar upang maunawaan ang mga landas. Gayunpaman, mahirap makapasok sa banal na lugar at magsaka. Noong nakaraan, iilan lamang na may buhay ang maaaring pumasok sa banal na lugar at magtanim. Sa taong iyon, ang Grand Priestess ng Orstellan Sect, na kilala bilang Lady Tahila, ay nag-aral ng Orstellan Art sa banal na lugar, naunawaan ang kamanghamanghang Orstellan Art, at pumasok sa sovereign rank. Sa pagtingin sa banal na lugar sa unahan na nilalamon ng isang pormasayon, sinabi ni Cray, pumasok din si Zirae sa banal na lugar para sa pagtatanim. Nilikha niya ang Tenfold Realms Transcendent Sutra at ang mga kasanayan sa pagpirma. Habang nagsasalita siya, tumingin siya kay James. Sana kapag pumasok ka sa banal na lugar para sa paglilinang, magkakaroon ka ng kaunting kaliwanagan at lumikha ng mas malakas na kasanayan sa pagpirma. Pagtingin sa holy site sa unahan, nagtanong si James, pwede ko bang isama sina Thea at Wyatt sa holy site? Pareho silang may sinag ng Endless Light. Gusto kong tipunin ang tatlong sinag ng Endless Light at pag-aralan ang mga ito ng sama-sama. Nakangiting sinabi ni Cray, ikaw ang pinuno ng sekta. Ikaw ang may huling say. With that, gumaan ang loob ni James. Lahat, pwede na kayong umalis. Pupunta ako sa holy site kasama sina Thea at Wyatt. Pagkasabi noon ay pinaalis na niya ang iba. Sige, sabi ni Cray. Pagkatapos, siya at ang iba pang mga powerhouse ng Orstellan Sect ay umalis. Samantala, umalis na rin si James sa lugar. Hinanap niya si Thea. Pansamantalang nananatili si Thea sa Orstellan Sect. Dahil si James ang pinuno ng sekta, naging asawa ng pinuno ng sekta si Thea. Mataas ang kanyang katayuan sa Orstellan Sect. Nanatili siya sa likod ng bundok ng tuktok. Dahil ang Orstellan Sect ay nasa gitna ng Endless na ang tuktok ay nasa gitna mismo, ang lugar ay naglalaman ng mga mahiwagang tula. Ito ay isang mahusay na lugar para sa paglilinang. Thea, lumitaw si James sa looban. Tumingin siya kay Thea, na nakaupo sa looban, at tinawag siya. Agad namang tumayo si Thea at nagmamadaling naglakad. Hinatak ang mga braso ni James, malumanay niyang tinanong, naayos na ba ang lahat? Oh hindi. Nakangiting sinabi ni James, ngayong naging pinuno na ako ng sekta, maaari na akong pumasok sa banal na lugar para sa pagtatanim. Nais kong anyayahan ka at si Wyatt na pumasok sa banal na lugar kasama ko. Pagkatapos tipunin ang tatlong sinag ng Endless Light, maaari nating linangin at pag-aralan ang mga ito. Oo naman. Natuwa si Thea. Tara na at hanapin natin si Wyatt. Hinayla ni James si Thea kasama niya. Hindi nagtagal, nagpakita sila sa tirahan ni Wyatt. Wyatt, tawag ni James. Napatingin si Wyatt kay James at tumango. Oo. Ipinaliwanag ni James kung bakit siya dumating. Nang marinig iyon, nakaramdam ng saya si Wyatt. Alam niya kung gaano kataka-taka ang Endless Light. Mula nang magkaroon ng sinag ng Endless Light, mabilis na umunlad ang kanyang cultivation base, at matagumpay siyang nakapasok sa Chaos Completer rank. Nakatayo siya sa tuktok ng pyramid sa Endless. Gamit ang dalawa pang sinag ng Endless Light, mas mapapabuti siya. Nagmamadali, sabi niya, sige. Pumunta tayo sa banal na lugar. Naglakad sina James, Thea, at Wyatt patungo sa banal na lugar ng Orstellan Sect. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa labas ng banal na lugar. Kabanata 5113 sa pagtingin sa banal na lugar na nilamon ng pormasayon, sinabi ni James, espesyal ang lugar na ito. Ito ang gitnang rehiyon ng Endless at ang lugar ng kapanganakan ng Endless Light. Noon, ang Grand Priestess ng Orstellan Sect, Lady Tahila, ay nilinang dito at nilikha ang Orstellan Art. Si Emperor Raya ay nilinang at naunawaan din ang mga landas dito. Pagkatapos noon, nilikha niya ang Tenfold Realms Transcendent Sutra at ang Supernatural Signature Skills. Nang marinig iyon, natuwa sina Thea at Wyatt. Lumapit si James ng ilang hakbang. Ang mga mahiwagang sigil ay lumabas sa kanyang mga kamay at pumasok sa pormasayon. Isang illusionary gate ang lumitaw sa formation boundary. Naglakad si James patungo sa gate na sinundan ni Thea at Wyatt. Matapos madaanan ang tarangkahan, pumasok sila sa banal na lugar. Pagpasok nila sa banal na lugar, nagbago ang tanawin sa harap nila.
Tatlong bundok ang lumitaw sa unahan nila. Ang mga bundok ay tila mahiwagang. Ang istruktura ng mga bundok ay hindi binubuo ng mga normal na bato kundi mga inscription, linya, at ugat. Sa kabundukan ay maraming halaman at puno. Ang mga halaman at puno ay hindi regular na halaman at puno. Sila ang pagkikristal ng mga landas. Nang masaksihan ang eksena, natigilan sina James, Thea, at Wyatt. Walang alinlangan na ito ang cultivation sanctuary ng Orstellan sect. Kung ang isang tao ay maaaring maunawaan ang anumang mga inscription sa mga bundok, ito ay magiging isang malaking kapalaran. Nagpalitan ng tingin sina James, Thea, at Wyatt. Pagkatapos, lahat sila ay lumipad patungo sa isang bundok bawat isa. Ang bawat isa sa kanila ay lumitaw sa iba't ibang mga bundok. Pinatawag muna ni Thea ang Endless Light. Nang lumitaw ang Endless Light, dumaing ang bundok sa ibaba niya. Sa sandaling ito, ang bundok sa ibaba niya ay kumikinang ng maliwanag. Ang mga inscription, linya, at ugat ay tila nabuhay. Mabilis silang umikot. Ipinatawag din ni Wyatt ang kanyang Endless Light. Nang lumitaw ang Endless Light, nag-react ang bundok sa ibaba niya. Sa kabilang banda, ang kaluluwa ni James ay naging isa na sa Endless Light at sumanib sa kanyang katawan. Nakaupo sa tuktok ng bundok, tumingin siya sa dalawang sinag ng Endless Light. Sa kanyang kaluluwa, maraming mga inscription ang lumitaw. Ang mga inscription ay lumabas sa kanyang katawan at nabuo ang isang halo sa itaas ng kanyang ulo. Pagkatapos, muling lumitaw ang tatlong sinag ng Endless Light. Ang tatlong sinag ng Endless Light ay lumitaw sa kalangitan sa itaas ng tatlong bundok. Ang tatlong sinag ng Endless Light ay kumikinang at naglabas ng kapangyarihan ng langit at lupa. Sa oras na ito, naramdaman ni Thea at Wyatt ang pinakamataas na lihim na nakatago sa Endless Light. Walang pag-aalinlangan, nagmuni-muni sila sa pag-iisa. Sinimulan nilang unawain at pag-aralan ang Endless Light. Gayunpaman, hindi agad nagsimula si James. Ang kanyang katawan ay gawa sa coloraceous stones. Ang coloraceous stones ay nilikha ni Lady Tahila. Sa unang pagkakataon na sinalakay ng mga extraterrestrial demons ang Endlos at sinira ang eroplano ng Endlos, dumating si Lady Tahila sa banal na lugar na ito ng Orstellan sect. Tinipon niya ang kakanyahan at kataas-taasang mga inscription ng lugar upang likhain ang coloraceous stones. Ang mga bato ay ginamit upang ibalik ang Endlos. Ang natitirang bahagi ng coloraceous stones ay naiwan malapit sa Orstellan sect. Sinimulan nilang maunawaan ang kakanyahan ng lugar at malapit nang magsilang ng mga bagong buhay. Gayunpaman, nang malapit nang magsilang ng mga bagong buhay ang coloraceous stones, ang kaluluwa ni James ay sumanib sa coloraceous stones. Ang kanyang pisikal na kapangyarihan ay isinaaktibo ni Lady Tahila sa Orstellan realm. Sa kabilang banda, ang kanyang kaluluwa ay nagsilang ng isang entrepok sa Endless Light. Napakalakas niya. Ngayon, ang bloodline niya lang ang mahina. Binalak niyang linangin at pagbutihin ang kanyang bloodline. Kailangan niyang pumasok sa 15th rank ng Marcy Ice Path. Kung maaari, gusto niyang pumasok sa 16th rank ng Marcy Ice Path. Kailangan din niyang pataasin ang kanyang cultivation rank. Gusto niyang maabot ang Chaos Completer rank. Pagkatapos nito, mauunawaan niya ang mga landas at pag-aralan ng Endless Light, Orstellan Art, at Orstellan Art. Kabanata 5114 si James ay nililinang ang Blood Mantra upang mapabuti ang kanyang kapangyarihan sa linya ng dugo. Gusto niyang alisan ng takip ang pinakamalalim na bahagi ng kanyang bloodline power. Sa kabilang banda, tahimik na nilinang ni Thea. Ang tatlong sinag ng Endless Light ay lumulutang sa kalangitan, walang katapusang umiikot. Pinagsama ni Thea ang tatlong sinag ng Endless Light at nagsimulang pag-aralan ng lihim na pagtatago sa Endless. Isang malakas na aura ang bumungad sa kanyang katawan. Ang mga mahiwagang inscription ay umiikot sa kanyang katawan. Seryoso ring pinag-aaralan ni Wyatt ang Endless Light. Hindi maramdaman ang oras sa lugar. Tila isang sandali ang lumipas, ngunit sa parehong oras na tila lumipas ang mga taon. Tumaas ang aura nina James, Thea, at Wyatt nang hindi nila namamalayan. Hindi alam kung gaano katagal ang lumipas, si Wyatt ang unang taong nagmulat ng kanyang mga mata. Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata,
isang nakakatakot na aura ang bumungad sa kanyang katawan, na nagbunga ng matinding kapangyarihan. Immortality, bulong ni Wyatt. Ang endless light at her stellan art ay mahiwagang. Ang bawat buhay na nilalang ay may iba't ibang pangunawa sa kanila. Matapos pag-aralan ng endless light sa mahabang panahon, naunawaan ni Wyatt ang isang makapangyarihang signature skill mula sa endless light. Pinangalanan niya ang signature skill na immortality. Bukod pa riyan, ang kanyang cultivation base ay umunlad ng hindi nalalaman. Nagpunta siya mula sa maaga hanggang sa huling yugto ng Chaos Completer rank bago pumasok sa Consummation Chaos Completer rank. Pagkatayo niya ay napatingin siya kina Thea at James sa di kalayuan. Si Thea at James ay nanatiling naglilinang, kaya hindi sila ginulo ni Wyatt. Ang kanyang paglilinang ay natapos na. Magpatuloy man siya sa paglilinang, wala siyang mauunawaang bago. Bukod pa rito, ang kanyang cultivation base ay umabot na sa tuktok nito. Ang susunod na tagumpay ay ang Sovereign rank. Napakahirap makapasok sa Sovereign rank. Magkakaroon siya ng isang mapaghamong oras sa kabila ng pagiging nasa cultivation sanctuary ng Endlos. Hindi siya nagtagal sa lugar. Sa halip, pinili niyang umalis. Tungkol naman sa Endless Light, pinag-aralan na niya ito at may naintindihan mula rito. Nilikha niya ang supernatural power, immortality. Kaya, ang Endless Light ay hindi nakapakipakinabang sa kanya. Hindi niya dinala ang Endless Light. Iniwan niya ito doon. Nang makaalis na siya, si James at Thea na lang ang naiwan sa lugar. Nag-cultivate si Thea ng mahabang panahon, at ang kanyang cultivation rank ay nagmula sa unang yugto ng Chaos Completer rank hanggang sa Consummation Chaos Completer rank. Kahit tumaas ang kanyang cultivation rank, pinag-aaralan pa rin niya ang mga landas. Ilang sandali pagkaalis ni Wyatt, binuksan ni Thea ang kanyang mga mata at dahan-daang tumayo. Ang mga mahiwagang inscription ay umiikot sa kanyang katawan. Isang malakas na aura ang lumabas sa kanyang katawan. 9-turn spiritual art, ungol ni Thea. Sa pagkakataong ito, marami siyang natamo mula sa pagninilay sa pag-iisa at pag-unawa sa mga landas. Mula sa mahiwagang endless light, lumikha siya ng isang kakaibang sikretong supernatural art. Pinangalanan niya itong 9-turn spiritual art. Ito ay mas malakas pa kaysa sa Tenfold Realms Transcendent Sutra at Tenfold Realms Transcendent Art. Ginamit ng Tenfold Realms Transcendent Art ang Tenfold Realms Transcendent Sutra para i-activate ang 10 pinakamataas na kapangyarihan sa Endlos. Sa kabilang banda, 9 na beses na binaligtad ng 9-turn spiritual art ang kapangyarihan ng isang tao. Ang bawat pagbaligtad ay magiging sanhi ng kapangyarihan na maging mas malakas at nakakatakot. Pagkatapos ng 9 na pagbabaliktanaw, ang kapangyarihan ay lubos na matabyunan ang Tenfold Realms Transcendent Art. Dito natapos ang paglilinang ni Thea. Pinili niyang umalis sa lugar. Iniwan din niya ang endless light. Ngayon, si James na lang ang natitira. Hindi pa sinimula ni James na maunawaan ang mga landas. All this time, pinagbubuti niya ang kanyang bloodline power. Ang lugar ay mayaman sa enerhiya ng langit at lupa. Bukod dito, mayroon siyang blood mantra, na nagpabuti ng kanyang kapangyarihan sa linya ng dugo. Kaya naman, nakagawa siya ng mabilis na pagsulong. Unknowingly, ang kanyang bloodline power ay umabot sa parehong antas ng kanyang katawan at kaluluwa. Sa sandaling ito, nagkakaroon ng pambihirang tagumpay si James. Sinusubukan niyang magkaroon ng isang pambihirang tagumpay sa Marcy Ice Path. Matapos bumuti ang kanyang bloodline power, madali siyang nakapasok sa 15th rank ng Marcy Ice Path. Ang 3 bulaklak ay nagtipon sa itaas ng kanyang ulo, na bumubuo ng 3 halos. Tuloy-tuloy na nagsanib ang 3 halo at nakabuo ng nakakasilaw na liwanag. Kasunod ng pagtaas ng aura ni James, patuloy ang pag-ikot ng liwanag. Sa huli, nakabuo ito ng usbong. Ang usbong ay naglabas ng nakakasilaw na liwanag. May mga usbong sa usbong na naghihintay na palabasan. Parang anumang oras ay mamumukadkad ito. Isang usbong ang dumampi sa ulo ni James. Pumasok si James sa state of path comprehension. Hindi siya nanatiling walang ginagawa. Lumakas ang kanyang kapangyarihan. Pumasok din siya sa Chaos Completer rank mula sa Chaos Essentia rank. Bagamat nasa maagang yugto pa lamang siya ng Chaos Completer rank,
mas malakas siya kaysa sa dati niyang sarili. Nakatuon si James sa pag-unawa sa mga landas. Gusto niyang makapasok sa 16th rank ng Marcy Ice Path. Maging si Haring Marcy Ice, ang nagtatag ng Marcy Ice Path, ay hindi pumasok sa kultibasyon na ito. Masasabi lamang ni Haring Marcy Ice ang pagkakaroon ng ranggo ng paglilinang na ito. Lumipas ang oras. Namumukadkad ang mga usbong na nabuo ng 3 bulaklak. Kasunod ng pamumulaklak ng mga usbong, isang nakasisilaw na bulaklak ang lumitaw sa itaas ni James. Ulo. Habang namumulaklak ang mga buds, ang pisikal na katawan, kaluluwa, at bloodline ni James ay nakakita ng matinding pag-unlad. Magkalapit silang tatlo. Nakabuo sila ng isang buo. Habang nagsanib ang 3 kapangyarihan, bumuo sila ng mas makapangyarihang martial path power. Ang kapangyarihan ay nabuo ng kanyang pisikal na katawan, kaluluwa, at linya ng dugo. Ang kapangyarihan ay nagmula sa kanyang buong katawan at kaloob-loobang pagkatao, ngunit ito ay ang elevation ng heart power. The 16th rank of the Marcy Ice Path, Trescency Completer, mahinang bulong ni James. Bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata. Pagkatapos, nawala ang bulaklak sa itaas ng kanyang ulo. Nauwi ito sa isang malakas na kapangyarihan na damaloy sa buong katawan niya. Pagkaraan ng mahabang panahon na paglilinang, sa wakas ay nakapasok na siya sa ranggo ng paglilinang ng landas ng Marcy Ice na kahit si Haring Marcy Ice ay hindi naabot. Gumawa si James ng isang buong bagong cultivation rank ng Marcy Ice Path, ang 16th rank ng Marcy Ice Path. Pinangalanan niya ang cultivation rank na Trescency Completer rank. Hindi niya alam kung gaano siya kalakas sa mga sandaling iyon. Ang alam niya lang ay mas malakas siya kaysa dati. Hindi niya alam kung ang Trescency Completer rank ay kapantay ng Sovereign rank, ngunit alam niyang madali niyang matatalo sina King Marcy Ice at taran kung lalaban siya muli sa kanila. Siya ay nagkaroon ng isang pambihirang tagumpay sa Marcy Ice Path at pumasok sa isang hindi pa nagagawang cultivation rank. Gayunpaman, hindi pa natapos ang pagmumuni-muni ni James sa pag-iisa. Hindi niya pinag-aralan ng Endless Light at naperpekto ang kanyang porma sayon. Siya ay nasa maagang yugto pa lamang ng Chaos Completer rank. Ang kanyang kapangyarihan ay mayroon pa ring puwang para sa pagpapabuti. Kung maabot niya ang Consummation Chaos Completer rank, naniniwala siyang kaya niyang talunin ang isang powerhouse ng Sovereign rank. Sinimulang pag-aralan ni James ang 3 sinag ng Endless Light. Si Thea at Wyatt ay umalis sa lugar, ngunit ang 3 sinag ng Endless Light ay nasa itaas pa rin ng 3 bundok. Nang magsimulang pag-aralan ni James ang Endless Light, nagsimula itong kumilos. Nagtungo ito sa gitnang rehiyon. Ang 3 bundok ay lumilipat din patungo sa gitnang rehiyon. Dahan-daang nagtipon ang 3 sinag ng Endless Light at nagsimulang magsanib. Pinagsama-sama rin ang 3 bundok. Nakaupo si James sa isang lotus position sa tuktok ng isang bundok. Sa oras na ito, ang kanyang katawan ay nahahati sa 3 bahagi: bloodline, kaluluwa, at pisikal na katawan. Ang kanyang katawan ay nahahati sa 3 bahagi at na-assimilated sa 3 bundok. Habang ang 3 bundok ay nagsanib, ang kanyang katawan, na nahahati sa 3, ay muling pinagsama, na bumubuo ng isang kabuuan. Sa sandaling ito, tila may naintindihan si James. Isang misteryosong porma sayon ang lumitaw. Kabanata 5116 ang pisikal na katawan, dugo, at kaluluwa ni James ay pumasok sa 3 bundok. Ang Endless Light ay na-assimilated din sa mga bundok. Nangangahulugan ito na ang kanyang pisikal na katawan, kaluluwa, at bloodline ay pumasok sa Endless Light. Kasalukuyang anyo. Isang boses ang narinig mula sa lugar. Kasunod ng tunog, ang mga pagbabago ay nangyari sa 3 bundok. Hindi mabilang na mga inscription at linya ang natipon, na bumubuo ng isang katawan. Ang katawan ay si James. Sa kabilang banda, patuloy na umiikot ang porma sayon. Nang mabuo ang kanyang kasalukuyang anyo, naunawaan ni James ang mga inscription na nakatago sa Endless Light. Naintindihan niya ang sekreto ni Endless. Naging matagumpay ang kanyang porma sayon. Sabay-sabay, hindi mabilang na pagbabago ang nangyari. Pagkatapos, ang porma sayon ay naasimilasyon sa kanyang katawan. Ang kanyang katawan ay ang porma sayon. Siya ang nabuo.
Naunawaan niya kung ano ang kinakatawan ng anino sa porma sayon. Ito ay tulad ng hula ni Haring Marcy Ice. Kinakatawan ng isa ang nakaraang anyo, na dati niyang katawan. Ang isa ay ang kanyang hinaharap na anyo, na siyang kanyang hinaharap na katawan. Sa sandaling ito, sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa, isang alaalang nakatatak sa mahabang panahon ang lumitaw. Naalala niya ang kanyang nakaraan. Sa labas ng Endlos, ang Central Plain ay napakalaki. Ang eroplano ay hinati ng hindi mabilang na mga powerhouse. Isa na rito ang powerhouse na umatake kay Endlos. Gayunpaman, mga taon na ang nakalilipas, mayroong isang walang katulad na powerhouse sa eroplano. Ang powerhouse ay kilala bilang Lord Supreme. Dati, si James ang Lord Supreme. Kahit na siya ang Lord Supreme, hindi siya invincible. Maraming powerhouses ng Central Plain ang nagtulungan upang kabkuban siya. Kaya, ang kanyang espiritu lamang ang natitira. Sa kanyang espiritu, nakatakas siya sa hindi mabilang na mga eroplano, na nagsimula sa mahusay na pagtakas. Sa huli, pumasok siya sa Endless Plain at muling nagkatawang tao. Sa oras na ito, medyo nabawi ni James ang alaala ng kanyang nakaraang buhay. Hindi niya maintindihan ang kanyang dating anyo. Lumitaw muli ang porma sayon. Ang kanyang hinaharap na anyo sa porma sayon ay unti-unting nagkatotoo. Ito ay naging isang tao na kamukhang kamukha niya. Kaya lang walang malay ang tao. Siya ay isang katawan lamang na may kapangyarihan. Ang kanyang dating anyo ay kontrolado ng kanyang kasalukuyang anyo. Sa ilalim ng porma sayon, ang kanyang magiging katawan ay ilusyon pa rin. Hindi ito mukhang totoo. Kinabukasan. Ungol ni James. Ano ang mangyayari sa hinaharap? Hindi maintindihan ni James. Gayunpaman, hindi niya ipinagpatuloy ang pag-iisip tungkol dito. Pagkatapos, nagkalat ang formation. Samantala, nagpatuloy siya sa pag-upo sa lugar na naka-cross legs. Hindi siya umalis. Ipinagpatuloy niya ang pag-unawa sa mga landas. Nagkaroon ng banayad na koneksyon sa pagitan ng nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para mag-aral at umintindi. Ano ang kinabukasan? Malalim ang iniisip ni James. Umupo siya sa lupa sa isang lotus position. Walang hinaharap. Maya-maya, may narinig na boses mula sa lugar. May nakaraan at kasalukuyan lang. Walang kinabukasan. Ang tinaguriang kinabukasan ay na-extrapolated ng ilang grand supernaturals gamit ang mga trick ng Heavenly Path. Ang hinaharap ay puno ng mga kawalang katiyakan. Anumang bagay ay maaaring mangyari sa hinaharap. Ang bawat nabubuhay na nilalang ay maaaring lumikha ng isang hinaharap at baguhin ang hinaharap. Tahimik na naintindihan ni James ang mga landas. Kabanata 5117 sa sandaling ito, tila naintindihan ni James. Naglakad siya palabas ng space. Mukhang lumabas na siya ng space, pero sa mismong lugar pa rin siya nakaupo. Mula sa pag-walkout niya, nakagawa na siya ng future. Kaya lang, sa kanya lang ang kinabukasan. Hindi ito ang kinabukasan ng libo-libong buhay na nilalang ng Endlos. Lumakad siya patungo sa hinaharap at nagsimulang magtanim. Ang kanyang hinaharap na anyo ay unti-unting nabuhay. Isang porma sayon ang lumitaw sa lugar. Pabago-bago ang porma sayon. Ito ay hindi maarok. Sa formation, isang lalaki ang nakaupo sa lupa na naka-cross legs. May dugo at laman ang lalaki. Mukha siyang totoo. Sa ilalim ng porma sayon ay mayroon ding anino. Dahan-dahan, nagmaterialize ang anino. Ang eksenang ito ay tila tumagal ng mahabang panahon, ngunit sa parehong oras, ito ay tila saglit lang. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala ang porma sayon. Nawala din ang figure sa porma sayon. Nagbago na naman ang tanawin. Ang endless light at ang tatlong bundok ay nawala na. Ang mga inscription ay hindi rin makikita kahit saan. Ang natira ay isang lalaking nakaitim na damit. Dahan-daang bumangon ang lalaki. Ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap ay pinagsama. Kumpleto na ang formation. Ano ang dapat itawag sa formation na ito? Tumayo si James at bumulong. Saglit na nag-iisip, mahina niyang sinabi, tawagin natin itong Trescentia Completaire Art. Ang Trescentia Completaire ng Marcy Ice Path at ng Supernatural. Ang galing! Matapos suriin ang kanyang paligid, nagmarcha siya pasulong at umalis sa lugar.
Nang makalabas siya sa banal na lugar, nakita niya ang mga espiritual na bundok at lupain. Nang makita iyon, si James ay nahulog sa ulirat. Sa pagkakataong ito habang nagmumuni-muni sa pag-iisa, naalala niya ang nakaraan. Natutunan niya ang ilang bagay tungkol sa Central Plain. Naalala niya ang nakaraan niyang pagkatao. Siya ang Lord Supreme ng Central Plain. Siya ay isang walang awa na pag-airal. Gagawin niya ang lahat upang makamit ang kanyang layunin. Masasabing masama siya. Matapos maranasan ang maraming bagay sa Endlos, umalis ang demonic energy sa kanyang puso. Ang sarap sa pakiramdam. Binigay ni James ang kanyang mga braso at niyakap ang mundo. Nakadama siya ng ginhawa at saya. Honey, lumapit ang isang nakakamanghang babae kay James. Nakasuot siya ng itim na damit. Ang kanyang figure ay kaaya-aya. Maislan ang facial features niya. Nagsuot siya ng matangkad na ngiti. Pagtingin kay Thea na naglalakad palapit ay ibinuko ni James ang kanyang mga braso at niyakap siya. Hinawakan niya si Thea, nakalanghap ng mahina at nakakaakit na pabango. Nararamdaman din niya si Thea. Sabay ngiti niya. Maghanap tayo ng matutulugan. Gagawa tayo ng isa pang anak. Pagkatapos, naglakad siya palayo kasama si Thea sa kanyang mga braso. Si James ay wala sa pag-iisa. Gayunpaman, walang nakakaalam kung ano ang kanyang kasalukuyang cultivation rank. Walang nakakaalam kung naintindihan niya ang isang hindi magagapi na kasanayan sa pagpirma sa banal na lugar. Walang binanggit si James tungkol dito. Matapos lumabas sa pag-iisa, pinamunuan niya ang Orstellan sect. Ngayon, naging mapayapa si Endlos. Dahil wala naman siyang gagawin, buong araw niyang kasama si Thea. Sinisikap niyang likhain ang kanyang henerasyon sa hinaharap. Uminom din siya ng alak kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa wakas nandito ka na para makita ako. Sa tirahan ni Haring Marcy Ice sa Orstellan sect, malungkot na sinabi ni Haring Marcy Ice, ngayong naging pinuno ka ng sekta, nakalimutan mo na ako. At saka, anong signature skill ang naintindihan mo sa banal na lugar? Nagtataka, tumingin si Haring Marcy Ice kay James. Hindi ko man lang maramdaman ang iyong cultivation rank. Anong cultivation rank ang naabot mo? Bahagyang ngumiti si James at tumugon, hindi mahalaga ang ranggo ng cultivation ko. Basta alamin mo na kung sakaling muling lumitaw ang mga extraterrestrial demons, hindi ko sila bibigyan ng luho na bumalik sa pinanggalingan nila. Kahit hindi sila magpakita, aalisin ko pa rin sila. Kailangan ko lang ng pahinga sa ngayon. Pagkatapos, pupunta ako sa isang mas malaking Central Plain at haharapin ang ilang mga nakaraang sama ng loob. Mga nakaraang sama ng loob. Napatingin si Haring Marcy Ice kay James ng kakaiba. Naalala mo ba ang mga alaala ng iyong nakaraang buhay? Palaging misteryo ang kapanganakan ni James. Alam ng maraming powerhouses ng Chaos District na si James ang reincarnation ng isang big shot, ngunit walang nakakaalam kung sino ang big shot. Sa kabilang banda, alam ng ilang powerhouse ng Endlos na ang espiritu ni James ay pumasok sa Chaos District nang ang ibang mga distrito ay umaatake dito. Walang nakakaalam ng background ng espiritu ni James. Kabanata 5118 Hindi gaanong ibinalita ni James ang tungkol sa kanyang nakaraang buhay. Para sa kanya, nakaraan na iyon. Isa pa, ayaw niyang malaman ng maraming tao kung ano siya sa kanyang nakaraang buhay. Dahil ayaw itong pag-usapan ni James, hindi na idiniin pa ni Haring Marcy Ice ang issue. Nilinang mo ba ang Orstellan art sa banal na lugar? Tanong ni Haring Marcy Ice. Nakangiting sinabi ni James, hindi priority sa akin ang paglilinang ng Orstellan art. Nakuha ko ng buo ang tatlong sinag ng Endless Light at naintindihan ko ang Orstellan art. Madali kong mabuksan ang selyo ng Orstellan sect at ang mga seal sa katawan ng mga disipulo. Anong cultivation rank ang naabot mo? Napabuntong hininga si Haring Marcy Ice. Hindi niya makita si James. Ngumiti si James at sinabing, ang ika-16 na ranggo ng Marcy Ice Path. Ano? Sabay-sabay na tumalon si Haring Marcy Ice. Ang ika-16 na ranggo ng Marcy Ice Path. Oo. Tumango si James at sinabing, pinangalanan ko itong Tresensia Complete rank. Walang itinago si James kay Haring Marcy Ice. Ipinaliwanag niya kay Haring Marcy Ice ang kanyang pag-unawa sa Marcy Ice Path. Si Haring Marcy Ice ang nagtatag ng Marcy Ice Path,
ngunit ang pag-unawa ni James sa Marcy Ice Path ay nalampasan niya. Pagkatapos ng paliwanag ni James, naliwanagan si Haring Marcy Ice. Sa kanyang kasalukuyang kakayahan at potensyal, maaari siyang makapasok sa 16th rank ng Marcy Ice Path kapag naunawaan ang sinabi ni James. Naintindihan ni Lady Tahila ang Orstellan Art sa banal na lugar. Naunawaan ni Emperor Raya ang Tenfold Realms Transcendent Art. Ano ang naintindihan mo? Tanong muli ni Haring Marcy Ice. Ang supernatural na kapangyarihan na naintindihan ko ay tinatawag na Trescentia Completaire Art. Trescentia Completaire na naman. Natigilan si Haring Marcy Ice. 2/3. Ves. Napangiti si James at sinabing, ang Trescentia Completaire ay ang kombinasyon ng nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Kamangha-manghang. Nag-thumbs up si King Marcy Ice kay James. Bagamat hindi niya alam kung paano gumagana ang Trescentia Completaire Art, sapat na kamangha-mangha na kasama nito ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Tumambay sina James at King Marcy Ice. Uminom sila ng alak at nagkwentuhan. Pagkatapos ng paggunita kay Haring Marcy Ice, pumunta si James upang alagaan ang kanyang mga gawain. Una, binuksan niya ang selyo ng Orstellan Sect. Pagkatapos, isa-isa niyang binuksan ang mga tatak sa loob ng katawan ng mga alagad. Kahit na hindi niya nilinang ang Orstellan Art, ang kanyang katawan ay sumanib sa tatlong sinag ng Endless Light. Naunawaan niya ang lahat ng mga inscription at mga lihim na naitala sa Endless Light. Hindi naging mahirap para sa kanya na buksan ang mga tatak sa katawan ng mga alagad. Sa katunayan, ito ay madali. Matapos harapin ang lahat ng iyon, wala nang ibang magawa si James. Nagplano siyang samahan si Thea, ang kanyang pamilya, at ang kanyang mga kaibigan ng ilang oras. Gusto niyang samahan sila hanggang sa muling lumitaw ang mga extraterrestrial demons. Alam niyang nasugatan ng Panginoon ng extraterrestrial demons. Kailangan niya ang tatlong sinag ng Endless Light para makabawi. Hanggang sa makuha niya ang Endless Light, ang mga extraterrestrial demons ay lilito sa Endless maaga o huli. Bukod dito, ang mga extraterrestrial demons ay nagsusumikap para makuha ang Endless Light. Kaya lang hindi alam ni James kung sino ang Panginoon ng extraterrestrial demons. Sa kanyang nakaraang buhay, siya ay mula rin sa Central Plane. Alam niya ang ilang mga powerhouse ng Central Plane. Lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, si James ay nasa Orstellan Sect ng ilang panahon. Ang ilang mga epoch na ito ay ang kanyang pinaka-relax na mga kapanahunan. Siya ay libre sa mga alalahanin at problema. Ginugugol niya ang kanyang oras sa kanyang pamilya araw-araw. Kapag wala siyang magawa, umiinom siya ng alak at ginuganita ang nakaraan kasama ang kanyang mga kaibigan. Ginugol niya ang mga araw sa paglilibang. Sa isang lugar sa Endless ay isang regular na planeta. Karamihan sa mga tao sa planeta ay walang mga cultivation base. Sa bukid ng isang malayong nayon, isang babaeng nakasuot ng simpleng damit ang naghuhukay ng lupa gamit ang asarol. Noon lang, nakaramdam siya ng kakaibang kapangyarihan. Kasunod ng paglitaw ng kapangyarihan, ang alaala ng kanyang nakaraang buhay ay nagising. Sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa, isang malakas na aura ang lumitaw. Kabanata 5119 siya ang reincarnation ni Livy. Noong nakaraan, noong nakikipaglaban si James kay Mephisto, pinaandar ni Livy ang elixir na nakatago sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa para iligtas si James. Nabawi niya ang kanyang kakayahan at sinunog ang kanyang blood essence at kaluluwa. Pilit niyang kinaladkad si Mephisto para muling magkatawang tao. Matapos muling magkatawang tao, walang alaala si Livy sa kanyang nakaraang buhay. Kaya, namuhay siya bilang isang normal na tao. Kahit na wala siyang cultivation base, hindi siya maaaring mamatay. Ang dakilang elder ay dumating sa Endless. Kumunot ang noo ni Livy. Sa kanyang nakaraang buhay, ibinigay sa kanya ni James ang kanyang kaluluwa. Siya ay anak ni James. Bago iyon, siya ay si Jaomi, isang Grand Priestess. Hindi na yata kayang sugpuin ang mga sugat ng guro. Baka nagkaproblema siya at nagmamadaling makuha ang Orstellan Art na nakatago sa Endless Light at ibalik ang kanyang lakas, bulong ni Livy. Naapektuhan ng aura ng Great Elder ang kaluluwa ni Livy. Nabawi niya ang mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay.
Kasunod ng paggising ng kanyang kaluluwa, nakabawi ang kanyang kakayahan. Swoosh! Sabay-sabay siyang nawala. Matapos umalis sa lugar, nagsimula siyang magtanong tungkol sa sitwasyon ni Endlos. Ang impormasyon ay madaling dumating sa kanya. Nalaman niya na si James ay buhay at naging pinuno ng sekta ng Orstellan Sect. Kaagad, nagtungo si Livy sa Orstellan Sect. Sa pasukan ng Orstellan Sect, lumitaw ang isang babaeng nakasuot ng asul na damit. Agad siyang napahinto sa entrance. Ipaalam kay James na gusto siyang makilala ni Livy, magalang na sabi ni Livy. Kahit magalang siya, masama ang aura niya. Kaya naman, hindi komportable ang mga disipulo ng Orstellan Sect. Sino ito? Isang tamad na boses ang tumunog. Pagkatapos, lumabas si Haring Marci sa entrance formation. Napatingin siya kay Livy. Nang maramdaman ang kakaibang aura mula kay Livy, naging maingat siya. Tinitigan niya si Livy. Ang sama ng aura. Hindi ka taga-Endlos. Isa ka bang extraterrestrial demon? Tinitigan ni Haring Marci si Livy na matikas. Hindi itinago ni Livy ang kanyang aura at pagkatao. Truthfully, she said, tama. Ako ang ikatlong commander ng ikalawang pagsalakay ng Endlos. Ako si Jaomi. Anak din ako ni James, si Livy. Nang marinig iyon, naunawaan ni Haring Marci. Ikaw pala. Alam niya ang tungkol kay Livy. Alam din niyang nabuhay lang si James dahil kay Livy. Kung hindi, namatay si James sa kamay ni Mekaisto. Dalhin mo ako kay James, sabi ni Livy. Tumayo ka. Ikanaway ni Haring Marci ang kanyang kamay. Agad na umalis ang mga alagad na nagbabantay sa pasukan. Sumama ka sa akin. Dinala ni Haring Marci si Livy sa Orstellan Sect. Sa likod ng bundok ng Orstellan Sect ay isang manor. Sa manor ay isang chessboard. Si James ay naglalaro ng chess kasama ang Ancestral Blood Master. Ngumiti si Haring Marci at sinabi, James, narito ang iyong anak para makita ka. Tumayo si James at tumalikod. Nang makita niya si Livy, natigilan siya. Masayang sabi niya, Livy, ikaw pala. Papa, tawag ni Livy. Pagkatapos, mahigpit niyang sinabi, naramdaman ko ang aura ng dakilang elder. Ang dakilang elder ay nagpakita sa Endlos. Hindi magtatagal, darating ang tinatawag na extraterrestrial demons. Oh, walang pakialam na sabi ni James. Kabanata 5120 nang makitang walang pakialam si James, matigas na sinabi ni Livy, Tatay, alam mo ba kung gaano katikat ang dakilang elder? Kung siya ay darating ng personal sa oras na ito, si Endlos ay nakasalalay sa kanya. Tumingin kay Livy, tinanong ni James, Livy, sino ka ba bago ang iyong nakaraang buhay? Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at lumitaw ang ilang upuan. Itinuro ang mga upuan, sinenyasan niya si Haring Marci at Livy na maupo. Umupo si Haring Marci. Gusto rin niyang malaman ang background ni Livy. Gusto niyang malaman kung ano ang sekta na kinabibilangan niya. Umupo na rin si Livy. Huminga ng malalim, sinabi niya, ang Endlos ay isa sa maraming eroplano. Galing ako sa Central Plane. Ang Central Plane ay isa sa pinakamalakas na eroplano. Ito ay hinati ng maraming powerhouses. Nagmula ang T sa isang lugar na tinatawag na Emmer Island. Ako ang Grand Priestess ng Emmer Island. Ang aking guro ay ang Island Lord ng Emmer Island. Fenton Newman. Hindi mapigilan ni James na sumimangot. Anong mali? Kinilig si Livy. Nagulat siya, tumingin siya kay James at sinabing, Tay, alam mo ang pangalan ng aking guro. Dolly, sabi ni James, isa siya sa 10 powerhouses ng Central Plain. Siyempre alam ko ang pangalan niya. Hinimas ni James ang kanyang mga templo. Hindi niya inasahan na ang utak sa likod ng pag-atake kay Endlos ay ang Island Lord ng Emmer Island na si Fenton. Sino ang dakilang elder ng Emmer Island? Ano ang kanyang cultivation rank? Tanong ni James. Alam lang ni James ang tungkol sa Island Lord ng Emmer Island. Wala siyang ideya kung sino ang Great Elder ng Emmer Island. Hindi niya binigyang pansin ang mga bagay na ito noong nakaraan. Sa isang seryosong ekspresyon, sinabi ni Livy, ang dakilang elder ay si Lord Willasa. Siya ay nasa Sovereign Third Rank. Sa Emmer Island, pangalawa lang siya sa teacher ko. Hindi pa nakakapasok si Fenton sa Celestial Rank, tama ba? Tanong ni James.
Sa nakaraang buhay ni James, madali niyang matatalo si Fenton. Kahit nakilala si Fenton bilang isa sa 10 powerhouse ng Central Plain, nasa ilalim siya ng rangkang. Bukod dito, ang ranggo na ito ay nilikha ng mga walang ginagawang nilalang. Ang mga Panginoon ng ilang malalakas na eroplano ay maaari ring talunin si Fenton. Gayunpaman, nabawi lamang ni James ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay hindi masyadong matagal ang nakalipas. Sa labanan sa kanyang nakaraang buhay, siya ay muntik ng mabugbog hanggang mamatay. Tanging ang kanyang espiritu lamang ang nakatakas. Kahit na nilinang niya ang Trescentia Compliter, ang kanyang kasalukuyang Trescentia Compliter ay hindi ang pinakamalakas sa mga kapangyarihang ginamit niya. Ang Great Elder ay nasa Sovereign 6th rank. Isang hakbang na lang ang layo niya sa Celestial rank, ani Livy. Walang dapat ipag-alala. Pagpapatuloy ni James, hanggat hindi dumating si Fenton ng personal, wala akong dapat ikatakot. Kahit na dumating siya ng personal, hindi ako dapat matakot. Ngayon, kahit hindi mataas ang cultivation rank ni James, alam niyang nasugatan si Fenton. Fenton ay hindi sa kanyang pick. Dad, laking gulat ni Livy na hindi siya nakaimik. Ito ay naging isang panahon lamang. Paano naging napakahiwaga ni James? Paano niya nalaman ang tungkol sa mga pangyayari sa Central Plain? Alam din niya ang pangalan ng guro ni Livy. Hindi ipinaliwanag ni James ang lahat ng ito. Pagtingin kay Livy, ngumiti si James at sinabing, dahil nandito ka, manatili sa Orstellan sect. Kung maglalakas loob si Lorna magpakita, endless ang kanyang libingan. Dahil nagsalita na si James, hindi na nagsalita pa si Livy. Pakiayos ang kanyang pananatili. Tumingin si James kay King Marcy Ice. Walang problema. Tumayo si Haring Marcy Ice. Tumingin siya kay Livy at sinabing, sumama ka sa akin.